Dinhi nato isgutan ang gitawag og mga root causes kung mga gamot or sa Tagalog pa ugat sa mga chronic illnesses. So kung ikaw aduna kay medication, multiple medication, and you've been taking that medication for several years, niya imong nakita ug imong napansin nga wala man kayo'y epekto, walay healing nga nahitabo mo na atong hisgutan sa tuang root cause Sunday. So again, this is our first episode for tonight, and we'll be doing this every first and third Sundays of the month. So let me share you my personal story. So again, 60 plus na ko. But at age 33, so nearly 30 years ago, niagi ko og several na health challenges. Niya ang nahitabuan niya was I was diagnosed with 7 chronic illnesses. Wholesale. Nausagid siya. Nga no? Dahil gayon nga nagreklamo ko sa kuan mama nga bugat kay niya kuan diri sa likod. Kunya nakabantayan ko sa una nga muna iyahang reklamo kung taas kayo sa BP. So, nidol ko ni mama kusang giingnan nga kasi taas ko blood pressure. So, sinama ningon siya, matanda na kay doktor kay sigurado gyud ko 100% kana siya is blood pressure elevation. So, tuod man niadto ko sa doktor diri sa may Cebu Doctors Hospital. So, dili pa ko kalimot sa ko ang doktor niya, ang pangalan si Dr. Marlon Ko, usa ka cardiologist. So, naa pa ko health insurance, HMO at the time. So, nag-order dayon siya of several laboratories ano niya. So, dito na ko na hibawan nga ubay-ubay dahil kong sakit. So, akong hinganlan ng uban. Doon ako issue sa irregular heartbeat or arrhythmia. Nakita siya sa ECG at the time. Gawasan na pagbalik sa mga results na diagnose ko ni Dr. Marlon Ko na pre-diabetic. Niya dihay na ko'y hyperuricemia, kanang taas ka og uric acid. At the time, karikol ko nga niabot siya og 11 milligrams per deciliter, I think that's the unit. Kunya, napog ko'y gitawag og hypertriglyceridemia. So, kana siya kung taas ka triglycerides. Now, after ni Dr. Marlon Ko, mga effective maka basta several years, dili na ko ka-recall exactly. Nibalik kog laboratory, this time sa Stanford Laboratory. Nga, dito na ko nahibawan nga sa mga results na ko, tagkas gihapon, despite sa medication na gihatag ni Dr. Marlon Ko. So I was given seven medications ni Dr. Marlon Ko sa mga health issues na ko. So, balik sa Stanford, diri sa Cebu. Kunya, dito nakita nga one of the results dito was very concerning. So, kung mo ko kasabot o kung sa'yo pasabot sa results at the time, no earth pa ko sa mga laboratories. But ang naitabo niya was ang akong triglycerides. Labihang taas siya. So, kining triglycerides, usan siya kaklase sa tambok na kuyog magtuyok-tuyok sa circulation sa dugo. Kunya, ang result na sa triglycerides, believe it or not, ang normal na niya sa laboratory setting should be below 150 milligrams per deciliter. Ang akong result at that time, kung nakabasa mo sa uban akong Facebook posts sa mga niagi, ang akong result ni abot o 1,270 plus. I-compare na nimo sa regular nga 150. Kung napay sobra sa elevated, mo na result na ko sa laboratory sa triglycerides. And that was triglycerides alone. So, ang ako ang blood sugar at the time, ako ang cholesterol was more than 500. Normal na should be 150 sa taubas na. Unya, daghan dito ng gawas, doon ako elevated nga enzyme sa liver, sa atay. So, padulong na to siya fatty liver. No, ang nahitabuan niya was I tried to be compliant sa mga medications na gihatag sa cardiologist at the time. Ang nahitabo was I feel more sick. Mas nagluya ko. Ako feeling mura kong maglutaw kung magyakaw, mura kong paliron sa hangin. Nga magsigig, rambo lang akong tiyan. Niya, gusto mo ko, akong feeling. Mura mas masakiton ko.
nagsige kog tumar sa tambal kaysa dili ko mo tumar. So mao na siya nahitabo no. Kanya ayaw lang gyud na ninyo sunda. Kay dili na siya ethical and professional. Labi na nga license ko sa nutrition and dietetics karon. Dili gyud ko maingon nga undangan imong tambal kay dili na ko ang dili na ko ang forte no sa mga medical doctors na siya. Kanya mo to giundang nako ang mga tambal. Of course, ako na nanghid sa doktor. Sigurado yung ko nga, dili masugot. Giundang nako. But here's one thing, looking back, nakaingon ko, may rasan nga na, so yun to sa kumunaw na. So, giundang nako, tambal. Dili ko kalimot sa kung gasto ato. Kung ako to silang paliton tanan, on a daily basis, ang gasto nako at the time was 165. Kung sundo nako ang brand nga gihatag sa doktor. So, 165 pesos na. So, giundang nako, again akong balikon, dili ko mo recommend na sa akong clientele sa mga amigo. No? So, it should be the conventional doctor who can adjust or even stop sa medication. But anyway, sa personal na ko experience, giundang na to. So, pag undang na ko, ang akong gibuhat was, nagsige kong pangapil o mga networking companies at the time. You name it, kaya mga karaan na to nga karaan na to nga mga networking companies na established na. So, we have Amway, we have Herbalife, we have a new skin karon dapat ito yung nga e-excel at the time. So, kini sila tanan. Palos gid sila tanan natin na nako. Ngano at the time wala pa tay cellphone, wala pa tay internet. O niya wala ko'y source kung ang akong gibuhat sakto ba. So, sige kong pangapil sa mga networking ko ang companies tungod kay dunay mga health forum or health forum nga ilang gikuan as part of the recruitment strategies. No, sa mga tag sila snacks. So, so sige kong pangapil anak niya. At the same time, I tried exploring sa katong mga kinaraan. So, unsa man yung mga kinaraan? Mga gamot, mga dahon-dahon, natay hilot, natay acupuncture. No? So, gipagsuhayan ni nako at age 33, kay para lang yun nga makatunan ako or maka-explore ko unsay mga pamaagi or other options nga gawa sa medisina, sa pharmacological. So, kung dugay na mo nagsunod sa ko ang personal Facebook page, nakakita mo dito nga sa early stages nako sa pagkaton sa healing, personal healing. Makabantay mo nga combative ko. In fact, dihang niabot ang Facebook. Doon ako yung mga ubay-ubay sad nga doctors na some Cebu based, others Manila based nga moingon na ganid medisina, mutingkag na nga akong donggan, no? So mura kog anti-medicine nga pagka-rebellion ako na time no karon na refine na siya, na professionalize na ako ang paradigm din ha. So ang uban even until now totoo sila anti-doctor, anti-medicine ko dili no. Ang ako alang gyud is base lang kita sa evidence. So mato ni tabo no. So ito ka diagnosis. So irregular heartbeat, doon ako pre-diabetes, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia, hyperuricemia. So, kunya, overweight ko at the time. No? So, inanang mga idara, niabot ko mga 80 kilograms plus. Karon at age 62, na ako sa 61 to 62 kilograms. So, dako-dako sa ko, nakibahang timbang, and I think that was one of the reasons na karon ma-validate sa science na losing some excess weight actually can help a lot. Any chronic illness, kung doon na kay excess nga weight, 10% malose ni mo na would be a great deal already towards your healing journey. So, mo ni ang ako ang kaagi. No? So, 33 to na na-diagnose ko 7 chronic illnesses and was taking 7 different medications. So, trial and error. Pag edad o 50, ambot sa inusunod sa akong na-decide ko bubalik sa kolehiyo, sa college. So at age 50, no? So matuang ko ano ito. So it took me 17 years from age 33 to age 50 to sort of finally realize na pwede ra gyud ay kamayo. Nga dili lang ka magsalig sa tambal. No? Again, at my stage dili ko moingon nga undani ang tambal. No, so kuan lang ni sa complementary nga kanang arrangement, no? Kay sa tinuray lang, kung magsalig ka sa tambal, if your only intervention is medication, healing would be very difficult. Now, try to ask your friends or family members who are taking multiple medications. Pag sugod na usara nakatambal,
Unya napunan ug napunan ang nahitabo sa usa nahimong multiple medications. So for several months and then several years, nagsige na ka og tumar og tambal. Now sigurado ko gikan sa usa ka tambal ug gikan sa usa ka doktor. Kung doon na kay chronic illness ron, unya multiple medications and you've been taking that for years, dili lang usa ang imuhang doktor. No? So siguro magsugod kag doktor sa heart. Pero eventually, kung doon ay complications na nasa kay doktor sa kidney, na na kay doktor sa liver, na nasa kay gastroenterologist nga imong kinang. So mao na ang nahitabo lang nako is wa lang ko gikan sa usa ka doktor. Wala ko niabot nga multiple doctors ako. Kay gado giundang mo nako ang tambal gawa ko mananghid sa doktor. Nga sigurado man ko nga moto kog laing doktor. Resitahan sa kog laing kuan tambal. So again, disclaimer ha. This is my personal experience. Dili ni kinahanglan ninyo nga kanan. Sundon. No? So morning na umol ning akong advocacy sa early part nako is magsige ko balik-balik. When it comes to chronic illnesses, nutrition first, medications last. Pero karon nga akong paradigm, as I mentioned earlier, medyo na-shift na siya because you can actually go with nutrition and at the same time have the medical intervention as well. No, that would be a better arrangement na niya. No, so dinha mo sulod ang mga non-pharmacological effects. So eventually, so na I realized nga kung tambal gyud ako to wala tay mahimo. That's why we need to go upstream. No, atong tanawon sa may makakusa ning mga sakit. No, so dinhi na umol ni ang gitawag nako og the root cause protocol plus. No, ako lang i-explain sa sunod nga episode unsa man ning kuan plus. By the way, mo tan-aw dito sa tong time no kay anto dira bata diri sa lesson. So dinhi na umol ang root cause kay mo man ni ako experience. Now, kanindot ani nag-igsunan. You don't have to go through 17 years of trial and error just like what I did years ago. No? Kaya gano, kining ako ang ipaambit na sa itong mga kailab sa mga cliente. Tungod ni sa ako ang education sa nutrition and dietetics. By the way, pagbalik na ko college, ni-enroll ko nutrition and dietetics. Kuha na to siya second course. No? So, ang first course na ko is Bachelor of Science in Mathematics. No? So, it's a boring one. It's a boring course ani siya pero murag nagamit sa niya kay nakalkular man gud ako nga ang akong trajectory lahi kung magsalig ra ko sa medication, so trajectory in terms of kanang healing. No, so it took me 17 years to finally see some form of light when it comes to personal healing. Now mulokso ko good news, no? So ngayon ko, I had initially 7 diagnoses, but in between age 33 and age 50, napunan na siya o duha. No, so naa ko'y degenerative disc disease, sa ko ang lower back. No, so usa na sa rason nga niundang ko sa kanang physical activity nga muhatag og stress ako ang loyo. So when I was in college, I was active in some forms of kanang martial arts, taekwondo o kadtong yaw-yan, masayaw ng kamatayan. Sa college ko na, and even after some couple of years after college. So na ako, so that's still a challenging health concern for me today. Pero katong pito, many of them actually were resolved. No? So, but it took me 17 years, and it took education. So I went through the 4-year course again kay although second courser na ko, dili ko ka enroll og advance. Kinahanglan ko mahuwat yun sa batch na enroll tayo sa nutrition and dietetics sa San Carlos, University of San Carlos. Unlike other courses, daghan silang enrollees. So like engineering, at that time doon na commerce, maka-enroll ka sa in any year ahead. No? Kaya na may gi-offer na course sa nutrition and dietetics, wala may i-offer sa advance. So I have to go through the 4 years. So enroll ko 50 years old, nag-graduate ko 54. Pag 55 na ako, natagaan ko lisensya sa PRC as a registered nutritionist dietitian. Now, kaning root cause Sunday, mura ni sa evolution sa akong understanding sa akong healing journey. So usa sa akong understanding yun is, kung ang imong saligan, tambalan, lisod kayo tuhaon ang kayuhan. So, I try to study, unsa may makakusa nini ang mga sakit di ay. No, so, din hinaumol ang root cause framework. Doon ni sa tulo ka levels. No? So I hope makakita mo. This is a very simple framework, but for me, very profound. No, makita ninyo din ha,
sa disease outcomes kana siya gikan day nagitawag og biological drivers. So kaning mga biological drivers na may apologize, I'll mention these are technical terms na ani for our purposes today do na tay upat na atay chronic inflammation, na atay oxidative stress, na atay vascular dysfunction kana mga kaugatan din na mga barabara, do na sad tay insulin insensitivity. So inigkaon nimo protein or carbohydrates ang imong lawas dili kayo kamao mo pahilo na kung asa na sila mo padulong, no, insulin insensitivity. No, kining mga biological drivers dinhin nako nakatunan in one of the scientific statements nga gi-release sa American Heart Association. Now remember, I had a heart issue before arrhythmia, no, kunya stage 2 hypertensive pagud ko at age 33. So stage 2 hypertensive mao na mga blood pressure nga normal ra ng 150 160 over 110. So iyan na ako mga blood pressure nga usahay ug matimingan ko ana nga mo gawas nako sa iatog doktor. Ang ilang advice is magpa-admit sir. Magpa-admit kay 150 160 over 110 mo. So dinamo ni mga biological drivers. Pero kini mga biological drivers na ni gitawag og mga root causes, mga gamot, mga ugat kung Tagalog pa no, mga baliday ko. Ugat sa Bisaya, gamot sa Tagalog. So root causes. Now for our purposes for today, ato i-simplify, doon na lang tayo tulong nga isgutan sa mga root causes. No? And I think you can relate this well. Una nga root cause is nutrition deficiency. No, ang ato ang lawas kinahanglan og around 60 to 70 different vitamins and minerals and other nutrients every day. Every day. Now here's the concerning part. If you're deficient with one nutrient, let's say vitamin A or vitamin D or vitamin C or magnesium when it comes to minerals or chromium or iron, one nutrient deficiency can give a person up to 10 different symptoms. Napulo. Now, what if you're deficient with several nutrients? Let's say 50. So you will have 50 different symptoms. So ang uban na dili pa na madakop sa laboratory, pero kuha na siya kay developing. Muna gitawag natong subclinical. So dili makitan sa laboratory instruments, pero naana. So mo sa di kasagaran mga sakit. So that's one, nutrition deficiency. So nasakto gyud ang decision na actually wa pa ko kay bawog asa gito siya padulong basta malatoy ako nasabtan at the time na nutrition plays a crucial part when it comes to preventing diseases, when it comes to pahinayon nimo ang progress sa imong disease, maglikay ka sa complication, or kung ganahan ka nga mohunong ang progress sa imong disease, or this is the better part, ganahan ka nga ma-achieve ang reversal or remission sa imong disease. Now, by the way, talking about remission, now, I have some good news for you because kanisiya, even until now, there are still doctors who do not believe this is scientific and this can be done. Type 2 diabetes and of course pre-diabetes, which I had at age 33. So it's primarily a problem of sugar metabolism, no? Elevation of kanang blood glucose. So pre-diabetes and type 2 diabetes, believe it or not, science is now validating that this can be reversed or that remission can be achieved. So when we talk about remission, kung unsa itong mga markers nimo nga mo ibasihan sa mga doctors nga na-diagnose kang type 2 diabetes, wala na to siya. Wala na to siya, wala ka nag-take og tambal. So kung maabot na nimo siya, you can be considered in remission. Ano niya, no? So moto sa nutrition deficiency. Now, makaingon sad ko nga sakto ra gyud pud ang akong gibuhat because at that time, karon ako naman nasabtan nga 80 to 90% of most chronic illnesses. So when we talk about chronic illnesses na dinhaan, diabetes, heart disease, hypertension, cancer, autoimmune diseases, so dili ni mga acute nga mga cases nga kalit lang sakit imong tiyan, no? Kung dili chronic din siya. So naka-diagnosis, naka-medication, so you've been taking your medications for months or years. No, so mo na ang sa nutrition. So ilang nakitaan ron nga 80 to 90% nutrition plays a crucial part sa prevention of healing. So, wala may nag-advise na akong enroll ng nutrition. No? So, in fact, atong time nga sige na kong pangita. Niabot na kong pangita sa UP Diliman kung sa mga course doon niya kuhan. So, namin kuhan dito nga human nutrition, Bachelor of Science in Human Nutrition. Napod sila community nutrition. So, mao siguro rin akong kuhan. So, pangutanas na ako San Carlos na aman. Nutrition and dietetics. Mag-isog-isog ko gatog Manila nga naman din sa Cairo kong jeep. So, mato nutrition and dietetics. So, wag yung ko
mahay. Ako gamahay nga main-roll ko. No, but it was not as mo kuan kay na mga kuan sa mga issues and conflicts no, nga nung at age 50 sakay pag kog jeep balik pa yung eskwela palit pa yung kog libro ug mga uniforme kana mga anak no, so karon looking back that was one of the best decision actually sa ako like so mo na nutrition deficiency ang ikaduha ni niya is toxicity especially if it's going to be excessive toxicity no toxins these are fat loving nga mga kanang type of things ba. So kung naa kay toxin nga gikan sa hangin, gikan sa tubig, gikan sa imong medication, gikan sa asbestos, aluminum or unsa pa na siya, kung naa ka na niya, they are stored in your fat cells. So mao nang makatabang nga muminos kag timbang tungod kay fat cells mo shrink man na siya, kunya part of the toxins can be excreted. So we have already the first one, nutrition deficiency. Mo ni ang rason, mo ni mga root causes. Most of these mga rason, major reasons nganong masakit ang tao. So nutrition deficiency, excessive toxicity, ikatulo, which is actually a thing of modernization, kaning erratic or very unsupportive lifestyle. Now, kining lifestyle, kung muhisgot ana, na ako'y kliyente, unom ni kahaligi ang atong tanawon sa lifestyle. So it may be a simple term, pero it's actually deep and profound. So una, tanaw na to ang nutrition. Ikaduha, tanaw na to ang physical activity. Ikatulo, tanaw na to ang management sa stress. Ikaupat, tanaw na to kung naabay substance abuse. No? Definitely, substance abuse mo create ng toxicity. Ikaupat, tanaw na to ang sleep. Unsa may quantity, unsa may quality. Another thing atong tanawon is unsa may relationship nimo with the persons nga sa imuha, so sa imuhang spouse, sa imuhang family, sa imuhang in-laws, sa imuhang workers. Ngano, ang science karon ni validate na ng imuhang relationship can make or break your health and your healing. So ingana siya kakuan. So karon trending nang gitawag nila og trauma kuan intervention. So katong gikan pagkabata nga gibunalan ka og kuan tunokon nga sanga sa arroz na trauma ka ato. So nanay mga intervention. No, so we actually have some checklist on that one. Kung unsay siya tanaw. So this is actually the major part of my life. So again, this is our first episode sa Root Cause Sundays. It's going to be first and third Sundays. Evening time na atong tukion ni sila palagman ni nato kung say nasugdan nato karong gabi una no, so again akong balikon og pakita ninyo mo ni ang framework gyud no, so gisimplify gyud nako. I went through several revisions ani niya no, so ang initial ani niabot ni siya og unom ka levels na himong 5 na himong 4 na himong 3 karon no, so root cause, biological drivers, ana pa ang disease outcomes. Now ang nahitabo nato ron kaigsunan is naata dire ni intervene sa disease outcomes na, so dinhata mo nang ingon gyud ko nga ang intervention mo gud ani niya kasagaran medications, drugs and pharmacological. Now if our only intervention again are medications, dili na to ma-address ang biological drivers, dili sad na to ma-address ang mga root causes. No, so I hope nakuha na ninyo because that is actually the primary purpose for this webinar. No? So sa sunod na to mga episode ato ni silang tagsa-tagsaon no, kaning tulo no, ya tagaan na to mga real life example kung giunsa na siya. So again, sorry. Daghang salamat sa kuan, daghang salamat sa pagtambog sa to ang first episode. Now, let me just tawag na to ano no. Plug in some of the services nga pwede nako matabang sa mga kliyente no. So, do natay, of course natay consultation. I call it a 30-minute nutrition and lifestyle consultation. Pero kini siya dili ni hansakan mo og mga diet plans or unsay kahon dili. Ang purpose nako sa 30-minute consultation is clarity. Atong tanawon kung unsay root cause, unsay biological drivers ana niya. Na that's a 30-minute consultation via Google Meet or Zoom, or it can even be via Messenger. The other one that I have that can help the client is naatay 21 minute. Natay 21 days nga starter coaching program. So within 21 days or 7 days, 3 weeks dahil, 21 days and 3 weeks. Ang atong buhaton din ha, is palagman nato kung unsay mga root cause, biological drivers, ani niya, unsay atong ma-intervene sa katupana. This is just a starter program. Now, if you have a chronic illness, kaning 21 days, layo ra kay na sa pila ka tuig nimong tinumar sa imong tambal niya. Ang possible trajectory ana almost always would be complications. Now, okay, remember, I have to be very careful here, but we have to understand that all drugs are toxic. Depende sa dose, frequency, o duration. No, so, kung toxic na siya, doon na mahitabo sa lawas. No? So, natay 21-day coaching program, starter ni siya. So, weekly ang session, 30 to 45 minute ang session. Pero every day, gikan sa day 1 hangtod mahuman ang 21 days, naatay
challenges natay, activities natay, tracking nga buhaton natay, monitor nga buhaton. No, so depende na individualized ni siya, dili ni siya group. No, kay initially more than 3 years ago I started group coaching, pero I soon realized nga lisod siya because when it comes to intervention, even if you have the same chronic illness or diagnosis and the same medication, lahi mo og root causes, lahi mo biological drivers, no, possibly. So, manang kuan gid ni siya. Karon nga ko ang coaching program is going to be personalized and individualized. So, mo to natay 30-minute consultation, natay 21-day nga coaching program, and very recently akong gi-launch ang 60 days nga coaching program. I call it Reset. Na so kining Reset actually it's an acronym but that will be for the next episode. So kining Reset 60 day from day 1 na niya intensive yun na siya. Natay monitor, natay i-tweak, natay natay hunungon, natay undangon, natay sugdan, no, natay minusan. Mo na may tabo niya every day mo keep in touch gyud ko ninyo either via call or a message kung kumusta na ni siya. So mo na nga to. So sa Reset program natay Reset sugar reset sa people with issues on blood sugar. Naasad tay liver reset sa katong dunay mga fatty liver. Naasad tay triglycerides reset, one of my big wins, no. Imagine 1,200 niya, normal 150 ra day. Ano niya naasad tay kuan kanang weight reset. So kung naka-excess na weight, ano niya, so mo na atong makuan. Now, kung ikaw ang klase sa tao nga di ganahan makig-istorya nako, ay kabala ka. Okay, nagyapon kay maambit ani niya. So doon ako gitawag nga kining digital copy. So in fact ang title ani niya gitawag nako og bakit hindi ka pa gumagaling kahit marami ka ng medications. So dinhi gikuha nako sa framework na siya. Unya kuara ni siya easy to digest, easy to read. In fact ang main guide gyud nako ani niyang digital product is only around 26 pages. Nga dili pa gyud na siya full nga page kay snippets na siya sa katong unsa gyud importante. Kunya gawa sa main guide do natay 4 bonuses. Kining 4 bonuses nga kaigsunan. Gibase ni nako sa mga best-selling books. So ang una natong bonus is How Not to Die. Gibase nako kan Dr. Michael Greger. Pero ako ni siyang gi-adapt into Filipino nga culture. So makita nimo din na nalanay mga pipila ka takeaways din nga kuan niya unsay buhaton nimo after sa kuan takeaway. So kuara ni sila mga each of them naras mga 24-26 pages ni siya. So the other bonus is How Not to Diet for people nga dunay issue sa excess weight. The third bonus is natay kuan kadto Why People Get Sick ni Dr. Benjamin Bickman, and one more nga kuan kani bonus. So kung di ka ganahan makig-istorya nako for whatever reason kay adlo ka matakdan og 7 chronic illnesses, no, pwede ra gyud mo sa katong digital product nga PDF format na. So very affordable, no. So gasugod lang tana niya initially pag launch nako was up to 50 pesos sa the whole kuan. I call that the root cause protocol plus bundle na or starter kit. So dinha na kay mapupo nga mga pagtulunan, no, base sa akong experience, base sa akong education, base sa science. So ika sa 250 after a month na mo ng 350. So currently selling siya at 450 ang root cause protocol starter kit. So lang. So kung ganahan mo makig-istorya natay consultation coaching program, kung ganahan mo nga dili makig-istorya nagyapon tay PDF format. So wag mo rason no ganahan mo nga dunay kayuhan nga matagamtan. So now very relatable nako kay at age 62 daghan na kay kong mga kaila ba nagreklamo na tambal sa laboratory na sa doktor na sa kaya yun ana. So like easily kuan relate ana nila ba. Pero pasalamat lang sa Ginoo kay gitagaan tag kaygayonan nga antusa na to balik ang kolehiyo for 4 years. Ana niya. So mato kung doon na may question later on, just message me sa messenger. I may not be able to last 2 minutes only. I may not be able to address or to answer immediately, pero within 24 hours mo answer gid ko og kanang mga messages or queries. No, so mani ang ako ang circadian rhythm. So mani ako ang wake and awake kanang sleep and wake cycle na. So alas 8 sa gabi nihigda na ko ana. So karon is special kay naamta sa Root Cause Sunday first nga episode. So alas 8 sa gabi nihigda na ko. So kung padagan nimo message nga na sa alas 8 sa gabi matubag na nako buntag na siya. Na pero kung adlawan pa na siya say makatingkay tayo sa kuan. And so daghang salamat and thank you for helping me go through this first episode of the Root Cause Sunday. Now, one final word. Our body is a healing organism. It can heal itself, provided, and this is the very important part,
provided we give it the right environment. And that right environment involves addressing the root causes and addressing the biological drivers, not just managing your symptoms. May gabi, daghang salamat. Bye-bye.